ating topic for this morning ay pinamagatan po natin. Sabay-sabay nating basahin. The land is already ours. At ang ating pong text ay sa Deuteronomy 1 verse 21. Sabi po dito, "See, the Lord your God has given you the land. Go up and take possession of it as the Lord, the God of your ancestors, told you. Do not be afraid, do not be discouraged." Ito po yung mensahe ng Panginoon kay Moses pa lamang po sa kanyang henerasyon nung siya ay inatasan na dali ng mga Israelita sa Promised Land. No? At si Lord talaga yun ang puso niya during that time, nadalin talaga that the Israelites, no, galing kasi sa pagkakaalipin ng mga Israelita mula sa kamay ng Ehipto. The Lord was so passionate to bring out the Israelites, yung hinirang niya, mula dun sa buhay ng pagkakaalipin, patungo sa lupang pangako. Ano nga po ba itong lupang pangako para higit lang nating maintindihan? I know we've been defining this for how many weeks, pero tignan po natin, nag-search po ako ng mga kahulugan mula sa mga Bible scholars, what promised land meant, no? So promised land is a land flowing with milk and honey. Naririnig na po natin ito, napakaganda. Sabi po, the soil was rich for agriculture. Pagganahin nga po natin ang ating imahinasyon. And shepherding. The mountains provided security, napakaganda po, and protection from the elements and their enemies. And the arid climate provided perfect conditions for livestock to thrive. So pag inimagine po natin how it is defined, we can just imagine how beautiful that place is. Napakaganda. Lahat daw po ng itinatanim sa lugar na yon ay nagtatrive. Merong perfect climate, no? Merong perfect soil. Meron naman po isang kahulugan, a fertile land with brooks and deep springs that gush out into the valleys and hills. The rich soil produce wheat and barley, vines, fig trees, pomegranates, and olives. Napakarami po, napakasagana talaga sa lugar na yon. There, the Israelites would lack nothing. Ano po ang mensahe sa paulit-ulit na pag-encourage ng Panginoon kina Moses, kina Joshua na go and take possession of the land? Ano po kaya yung underlying message? Kalooban po ng Panginoon na dalin ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak, ang kanyang pinili sa isang lupa na napakaganda, lupa na napakasagana kung saan wala silang iba pang kakailanganin. Ganun po yung mensahe ng Panginoon. And so, nagmula daw po kay Abraham, sinasabi na ni Lord, you will take possession of the land. Imagine, ilang henerasyon yun? Abraham, nag-jump kay Moses, kay Joshua. Ilang henerasyon po yun at iisa ang mensahe ng Panginoon, you will go and take possession of that land. Because that land is for you, no? Kaya doon po natin mababasa ang puso ng Panginoon that He is so eager to bring His people to that promised land kung saan wala silang kakailanganin. Napakaganda po, no? Kung saan lahat ay provided, kung saan sila ay masagana. At ang Diyos po ng mga Israelita na nagsabi na you will take possession of that land is the same God na nagsasabi sa atin that we will also take possession of that promised land. Isang buhay na masagana. Tignan po natin dito sa introduction. God is certainly delighted. Masayang-masaya po ang puso ng Diyos to see His people conquering the promised land. What do we mean when we say conquering the promised land? Living an abundant life. Masayang-masaya daw po ang puso ng Diyos na ang kanyang mga hinirang, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga pinili ay nabubuhay sa kasaganahan. And what does it mean to say living an abundant life? Ito po ba ay yumaman? Magkaroon ng malaking bahay, mansyon, maraming ari-arian, lupain, sasakyan? No. What does it mean to live an abundant life? A life lived according to God's purpose. Tignan nga po natin kung ito yung buhay natin ngayon. Nasa gitna po ba tayo ng kalooban ng Diyos? Nilalakaran po ba natin, isinasapamuhay po ba natin yung layunin ng Diyos sa ating mga buhay? Ano pa daw po yung abundant life? Tignan natin, a life filled with God's presence. Tayo po ba ay puspos ng presensya ng Panginoon every day of our lives? Punong-puno ba tayo ng presensya ng Panginoon? Ano pa po? A life that lacks no good thing. Yun daw po ang abundant life. Abundant life doesn't mean we have all that we want.
Pero ang promise daw po ni Lord, ang abundant life na ireregalo niya sa atin, we will have all that we need. Hindi daw po pagkukulangin. May pagkain sa araw-araw. May ipagkakaloob ang Diyos sa ating mga pangangailangan. Ano pa daw po yung abundant life? A life that's free from sickness and disease. Hindi niya nais na ang mga katawan natin ay batbat ng sakit at karamdaman. Nahihirapan. Dahil kinuha niya nga daw po yun nung ipinako siya sa krus eh. Ano pa po? And a life that is eternally secure. Yun daw po palang abundant life. Tiyak na ang ating kaligtasan, ang buhay na masagana hindi lang dito sa lupa, kundi merong buhay na walang hanggan na naghihintay sa atin. Napakaganda po ng kaisipan ng Diyos. Napakaganda ng kanyang layunin at plano. Yun daw po yung delight ni Lord. Yun daw po yung joy ni Lord to see His people living an abundant life. Almost close to perfection, pero wala naman pong ideal life. Pero ito po ang tibok ng puso ng Diyos. But unfortunately, many Christians today experience the opposite. They are far from living a life according to God's purpose. Marami pa rin po ang nakakalungkot man, pero kapos na kapos. A life that's free from sickness and disease. No? At marami yung they enter the church, pero walang katiyakan kung sila po'y ligtas na. Marami na-attend ng Bible studies, but they are not eternally secure. Hindi pa tiyak kung sila po'y naligtas na, o kung si Jesus ba talaga ay nasa kanilang puso. Many Christians today experience the opposite. Not because God plays favorites. May paborito po ba ang Diyos? Meron po ba siyang paboritong Kristiyano? Wala po. Pwede bang mas maporito niya itong tao na to, kaya ito pagpapalain niya? Itong tao na to okay lang kahit naghihirap? Hindi po. God plays no favorites. But because they fail to do what God calls them to do in order to conquer their promised land. Marami po ang hindi pa rin nakakaunawa ng dapat nilang gawin para makapasok dun sa lupang pangako, para magkaroon ng buhay na masagana. Today, let us learn from the generation who took God's calling seriously and conquered the land God intended for them. Kung ating babalikan po, ibinigay ang pangako una kay Abraham hanggang magpatuloy sa iba't ibang henerasyon. At ang pinakamalungkot po, mga kapatid, maraming Israelita na nakarinig ng pangakong ito, pero hindi lahat ay nakapasok dun sa lupang pangako. Meron lang na isang henerasyon. At titignan po natin, aalamin natin ano yung naging buhay nila, ano yung ginawa nila, bakit sila nakapasok dun sa promised land. Moses was an excellent leader. Kaya nga po si Joshua, iba yung pressure niya, kaya sabi nila, do not be discouraged, do not be dismayed. Kasi Moses was an excellent leader. Bakit? Pero bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Bakit ang Joshua generation, sila yung nakaranas ng pangako ng Panginoon? What did the Joshua generation do to conquer the promised land? And I pray na anuman po yung mga ginawa ng Joshua generation ay gawin din po natin sa ating mga buhay because it is God's will for us to conquer our promised land. Ano yung ginawa nila? 3 S po ito, mahilig po ako para maalala natin. Number 1, ang una pong nilang ginawa, they sanctified themselves. Yun po ang isa sa pinakaunang inutos sa kanila. What does it mean to sanctify? Para lang po maintindihan natin. To sanctify someone or something, it is to set that person or thing apart for the use intended by its designer. Sabihin po natin, set apart. Talaga nyo ang inyong sarili. Meron po dito sa version na ito, I cannot just remember, in Joshua 3 verse 5, isa po ito sa unang inutos, no, pinadaan kay Joshua patungo sa mga Israelita. In Joshua 3 verse 5, then Joshua told the people, purify yourselves, for tomorrow the Lord will do great wonders among you. Isa po sa masisilip natin sa buhay ng Joshua generation, they do not tolerate sin inside the camp. Tinignan nila ang kabanalan ng napakataas po. And ito yung commandment kina Joshua noon before they cross the Jordan River. May gagawin daw si Lord na himala doon sa Jordan River. Kaya ano daw po yung prerequisite? Ano daw po yung dapat gawin? Purify yourselves. Dito po nagsisimula sa paglilinis ng sarili. Pagtatalaga ng sarili doon sa kung paano ka dinisenyo. Sabi po dito, purity is vital to experience God's presence. Bakit po sila sinamahan ng Panginoon? Dahil ba sila ay magaling?
Bakit po sila nakapasok sa promised land? Dahil ba sila ay matalino, madiskarte? Hindi po. Dahil itinalaga nila yung sarili nila sa kung paano sila nilikha ng Panginoon. They set themselves apart. Dahil alam po nila ang sanctification, ang paglilinis ng Panginoon, ang kabanalan ay napakahalaga para maranasan nilang pagsama ng Panginoon at para makatawid sila dun sa promised land. At ganun din daw po sa ating buhay, mga kapatid. Napakahalaga po ng kabanalan sa ating mga buhay. Maraming tao po yung hindi nararanasan ang presensya ng Panginoon. They come into this place. They even attend Bible studies. Pero bakit ganun? Parang wala yung presensya ng Panginoon sa buhay ko. Bakit ganun? Hirap na hirap pa rin ako sa buhay. Bakit ganun? Bat-bat pa rin yung katawan ko ng sakit at karamdaman? Pwede po nating i-check ito. Tignan po natin sa Joshua 7, verse 11 to 12. Sa tagpuan pong ito, ipinakita ng Panginoon, I am serious when I say I cannot tolerate sin. Marami pong napagtagumpayan sina Joshua na laban. Maraming himala na ginawa ng Panginoon. But there was this time na sila po ay nagapi. At si Joshua nagtanong sa Panginoon. In paraphrase lang po, nagtanong siya kasi hindi na po natin kayang isa-isahin pa ito eh. Pero sabi ni Joshua, Lord, bakit kapag gumawa ng mga himala sa amin, matatalo din pala kami. Marami palang Israelitang mamamatay. At doon sinabi ni Lord sa kanya, merong nakapasok na kasalanan. Kaya hindi ko na kayo sinamahan. Tignan po natin ito. Joshua verse 7, doon na lang po natin kukunin. In Joshua 7 verse 11 to 12. I said everything in Jericho belonged to me and had to be destroyed. Ito yung utos ni Lord. Lahat. Pag sinakop nyo itong lugar na ito, wala kayong ititira. Lahat iaalay nyo sa akin. But the Israelites have kept some of the things for themselves. They stole from me, I mean, ninakaw sila, and hid what they took. Then they lied about it. What they stole was supposed to be destroyed, and now, Israel itself must be destroyed. Pag may nakapasok na disobedience o kasalanan, o bagay na hindi pinagagawa ng Diyos pero ginawa natin. Napakasakit po ng sinabi ng Panginoon after doing many miracles sa Joshua generation. I cannot help you anymore until you do exactly what I have said. Ganun po pala kabigat ang kabanalan sa Panginoon. Hindi niya kayang samahan. Makinig po tayo dito. Hindi kayang samahan ng Panginoon ng maruming buhay. After experiencing many miracles ng Joshua generation before this story, sa isang kasalanan na nakapasok sa kanilang kampo, na wala ang presensya ng Panginoon. Daming namatay po sa kanila. They experienced defeat. At sabi nila, hindi ko na kayo tutulungan hanggat hindi nyo ginagawa yung pinagagawa ko. That's why Israel turns and runs from its enemies instead of standing up to them. Imagine, napakalayo po ng kwento. Sabi ng Panginoon, do not be discouraged, do not be dismayed. Pero nung hindi sila sinamahan ng Panginoon, ano po yung ginawa ng Israelita? When they were about to conquer a land, they ran away. Tumakbo sila palayo. Wala na silang courage eh. Ganun po tayo sa buhay. Pag sinamahan tayo ng Panginoon, we are so courageous. Napakatapang natin kahit ano pang bayarin ang dumating, ano pang bagyo ng buhay, ano pang pangangailangan. Pero pag alam natin na ang buhay natin ay hindi naging kalugod-lugod sa Diyos at nawala ang kanyang presensya, nakakapanghina po ng loob. Ang daling makapasok ng discouragement sa buhay. Konting sakit lang, iisipin mo mamamatay ka na. Ganun daw po pag yung presensya ng Panginoon ay hindi na po nananatili sa ating mga buhay. And so, ang mga Israelita po, tinignan nila, natuto sila mula dito sa pagtuturo ng Panginoon na kahit may katiting na kasalanan ay hindi pwedeng makapasok sa katawan na ito. At kung meron man, ang ginawa po kasi nila Achan noon, sabi ni Joshua, inutusan si Achan po kasi ang pasimuno sa kasalanan na nangyari sa Israelites. Humingi ka ng tawad sa Panginoon, repent. At ito po yung ginawa ni Achan. Now, sa ating po mga buhay mga kapatid, nawa tignan natin ang kabanalan ng may mataas na pagtingin. Huwag po nating alagaan anumang kasalanan nakakapasok sa ating mga puso. Sin blocks God's favor. Minsan hindi natin maramdaman yung pabor ng Diyos sa trabaho, pabor ng Diyos sa pag-aaral, o kaya pabor ng Diyos sa ating mga pamilya. Bakit po? May nakaharang na talukbong. Minsan gusto na ng Diyos ibuhos yung himala ng kagalingan, pero may nakatalukbong. Kahit ano pa pong gustong gawin ng Diyos, I believe during that time, God was so intentional in giving Israelites the victory. Pero they disobeyed. Sabi po dito, we do not need more resources or power to conquer the promised land. Akala po kasi natin kung minsan, para magkaroon ng buhay na masagana, dapat mas marami akong trabaho kahit linggo.
Mas maraming sources of income. O kaya, para gumaling ako, dapat yung mga pinakamagagaling na doktor. Kung minsan po yung pagtitiwala natin nasa resources eh. Dapat para sumagana yung buhay ko, dapat sobra kong igugol yung buhay ko sa ano. Para mag-top ako sa school, dapat sobrang galing ko, sobrang talino. Hindi po ito eh. We do not need more resources of power to conquer the promised land. We do not need all these things to experience an abundant life. What we need is a right heart, a pure mind, and a life that pleases God. Sabi po ito sa Ecclesiastes eh. Sa lahat na nagbibigay ng lugod sa akin, idinadagdag ko ang kasiyahan, ang katalinuhan, ang kagalingan. Ito lang daw po pala ang susi. Ni hindi po sinukat ng Panginoon si Joshua nun. Kaya mo bang dali ng mga Israelita sa Promised Land? Hindi po sinukat ng Panginoon because God is not after the power, the resources. Hindi po doon. Ang kailangan po ng Diyos mula sa atin para samahan niya tayo, para paboran niya tayo, para ibuhos niyang pagpapala, para makadaloy ang himala ng kagalingan sa ating pamilya, sa bawat may sakit at karamdaman, ay isa pong malinis na buhay. Amen po ba? Dahil hindi po kayang samahan ng Panginoon ng maruming buhay. Hindi kayang ibuhos na kahit gustong-gusto ng Diyos sa pagpalain ka. Kung merong kasalanan na nagiging hadlang. Ano po yung sabi ng Diyos sa kanyang salita? Ni hindi maikli ang aking kabay para abutin ka. Hindi bingi ang aking tenga para marinig ang panalangin mo. Pero kung may kasalanan nagiging hadlang, and what do we mean by sin? It's not just about killing people o magnakaw ka. Sin is missing the mark. Ibig sabihin, may pinagagawa ang Diyos sa'yo pero hindi mo nagagawa. Mahalin mo ang iyong kapwa, maging kaaway pero hindi mo sila minamahal. Magbigay ka ng ikapo pero hindi ka nagbibigay ng ikapo. Sumunod ka sa aking kalooban pero ikaw sumusunod ka pa rin sa kalooban. That is sin. At para daw po talagang makadalo yung presensya, ang pagsama ng Panginoon at ang isang buhay na masagana, we need to sanctify ourselves. Amen po ba? Sa oras pong ito, pwede po ba tayong pumikit saglit? Bago tayo magpatuloy, kung meron po tayong mga kasalanan na naaalala, nagiging hadlang sa malayang pagkilos ng Diyos sa ating buhay, pwede po ba tayong personal na humingi ng tawad sa Diyos? Napakahalaga po sa Panginoon ng iyong kabanalan. Yung totoong paghingi ng pagpapatawad ngayon mula sa Panginoon. Kaya na lang po ang hinihintay ng Panginoon para pagalingin ka, para pagpalain ka. Kung may nakapasok na kasalanan sa loob ng pamilya, ihingi po natin ang tawad. Gustong-gusto po ng Diyos na pagpalain ang inyong mga pamilya. Let us ask the Lord, forgive us, Lord. Purify us. Purify this church. Let the blood of Jesus sanctify this place, Lord. Pwede niyo pong itaas ang inyong kamay and let us ask the Lord to cleanse us. Make us holy, Lord, before your sight. Make us acceptable. We need your favor. We need your presence. We need your blessing. We need your miracle, Lord, in our lives. Kaya patawarin niyo po kami kung may mga nagagawa kami na nagbibigay ng lungkot sa puso mo. Patawarin niyo po kami kung nagbibigay kami ng sugat sa iyo, Panginoon. Come on, it's just between you and the Lord. Hingi po tayo ng tawad. Hingin natin yung kahabagan ng Panginoon. Hingin natin ang kanyang biyaya. Sanctify us, Lord. Sanctify our bodies. Kung may nalalabag kami, Panginoon, at may mga nagagawa kami na hindi mo pinagagawa, sanctify us, Lord. Sanctify our families. Upang matanggal ang talukbong na yun. Matanggal ang harang. Kung iba sa amin, grabe na po, Panginoon, kung kumayod kabi-kabilaan, pero hindi pa rin makaahon, Panginoon. Linisin mo nga po kami, Lord. Para malaya kang makakilos. Alisin mo yung talukbong, Lord, sa buhay ng inyo pong mga anak. Salamat dahil ikaw ang mahabaging Diyos na nagpapatawad. Diyos na punong-puno ng pag-ibig. Diyos na hindi kami tinitignan sa aming mga kalikuan at kasalanan. Bagkus Diyos na tinitignan kami na punong-puno ng pag-ibig. Salamat ibalabal mo sa amin ang katwiran ng aming Panginoong Hesus. Salamat sa dugo mo na itinigis sa krus ng Kalbaryo. Para sa tuwing kami hihingi ng pagpapatawad mo, Panginoon, kami po'y tunay na malilinis at magkakaroon na ng bagong puso at isipan. Thank you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Malakas pong palakpak ng mga pinatawad na. Salamat, Panginoon. Ano po yung pangalawa? They submitted.
Nagpasakop sila sa kalooban at kaparaanan ng Diyos. Isa sa mabigat na commandment ni Lord sa kanila in Joshua 1 verse 7 to 8, be strong and very courageous. Ito lang po minsan yung kinagrasp natin, no? Be strong and very courageous. Bibigyan ako ng katapangan ng Panginoon sa lahat ng pagsubok. Pero we miss this part, napakalaga. Be careful to obey. Sabihin nga po natin, be careful to obey all the instructions Moses gave you. Do not deviate from them, sabi ni Lord. Huwag kayong lalayo sa mga sinabi ko. Mag-stick kayo dun sa instruction. Turning either to the right or to the left. Then, you will be successful in everything you do. Ito pala po ang susi. Makikinig ka lang. Sabihin mo sa katabi mo, makikinig ka lang. Diba? Hindi po sinabi ni Lord na, be strong and very courageous dahil magbibigay ako sa inyo ng pinakamalalakas na sandata, pinaka-sharp, pinakamalalaki na pasabog para mapatumba nyo lahat ng kalaban nyo. Sabi lang ni Lord, be strong and very courageous, and this is my commandment to you. Be careful to obey and do not deviate from them, turning either to the right or to the left. Then you will be successful. Maganda rin po itong kasunod. Study this book of instruction continually. Meditate on it day and night, so you will be sure to obey everything written in it. Binibigyan po ng lundo, binibigyan ng emphasis ng Panginoon. Makikinig lang kayo sa akin. Yun lang ang dapat niyong gawin. Only then will you prosper and succeed in all you do. Yun lang pala. No, pagkatapos silang linisin ang commandment sa kanila ni Lord, makikinig lang kayo. Sundin nyo lang kung ano yung kalooban ko, kung ano yung pinapagawa ko. At tinest po ito ni Lord sa Joshua 6 when they were about to enter the Jericho. Doon sa Jericho, hindi po sila makapasok-pasok dahil grabe po yung mga harang. Grabe yung bar doon. They cannot enter. No one can come in. No one can even come out. Ganun po kahigpit dun sa wall of Jericho. Pero napaka-unconventional po ng paraan ng Diyos. Can we just imagine, napakataas na wall. At pwede ang iutos ni Lord, bibigyan ko kayo ng pinakamalakas na sandata. Lahat ng pinakamalakas. Bomba, baril, o ano pa mang klase, whatever tool it is, para pabagsakin yan. O pwedeng bigyan ko kayo ng pang-apoy para sunugin yung wall na yan. Pero ano yung inutos lang sa kanila ni Lord? Grabe yung way ni Lord dito. Sabi ni Lord sa kanila, ang gagawin nyo lang, magmamarcha kayo for 6 days, and on the 7th day, 7 times yung iikutin yung wall na yun. At sa mahabang pagtrumpeta ng mga priest, sisigaw kayo ng napakalakas. Can we just imagine what unconventional way the Lord provided for them? Hindi mo iisipin na yun yung paraan ng Diyos. Pero ang sabi niya, pag binalikan natin sa Joshua 1, sumunod lang kayo. And what did the Joshua generation, anong ginawa nila? Sumunod sila. And on the 7th day, they marched 7 times. At sa napakahabang pagtrumpeta, they gave a loud shout. Ano daw po yung nangyari? When the trumpet sounded, the army shouted, and at the sound of the trumpet, when the man gave a loud shout, the wall collapsed. Wow! So everyone charged straight in and they took the city. Kaya pala binigyan sila ni Lord ng ganong instruction. Kasi minsan, may mga ipapagawa po ang Diyos na parang it doesn't make sense kung minsan. Napakalayo sa naisip natin. Pwedeng sabihin nila Joshua that time na, ay hindi, gagawa kami ng sarili naming diskarte. Aakyatin namin yung napakataas na yan para sirain ang wall na yan. But they just obeyed God's instruction. Ganon din po sa atin kung minsan Ang hinihilingan po daw sa atin ng Diyos sumunod. Kahit minsan hindi mo maintindihan kung ano yung pinagagawa ng Diyos, sabihin niyo po sa katabi mo, sumunod ka lang. God isn't really after our strategies and ways. Sa Panginoon, pag umaharap daw po tayo sa iba't ibang pagsubok ng buhay, hindi po tinatanong ng Panginoon, sige nga, anong paraan mo para solusyonan mo ito? Sige nga, tignan nga natin yung galing mo, kung paano mo aayusin yung gusot sa pamilya mo, paano ka makapag-provide ng tuition fees sa anak mo, sige nga, tignan natin. God isn't after that. Wala po, pasensya na po sa term, pero walang pakialam ang Diyos sa diskarte natin at sa kung paanong paraan na iisip natin para gawing posible ang mga bagay. He is after our obedience to what He says. Kaya minsan, mag-uutos si Lord. Wala na nga pan-tuition fee. Sasabihin pa ni Lord, magbigay ka ng tithes mo. Unconventional way. Walang-wala ka na nga, pero sabi pa ni Lord sa salita niya, ang mga nagbibigay ang siyang nagkakaroon. Napaka-unconventional. May nanakit sa'yo pero sabi ni Lord, mahalin mo. Napaka-unconventional.
unconventional. Pero sabi ng Panginoon, ito lang daw po yung gawin natin para bigyan niya tayo ng tagumpay. At habang inaaral ko po ito, I can only imagine if the Israelites deviated, lumihis sila sa pinagagawa ng Diyos because it doesn't make sense. Sisigaw, tapos sa sigaw, magkukulaps yung napakataas na wall na walang nakakapasok at nakakalabas. They could have deviated. But I can only imagine anong mangyayari sa kanila. Kung wala silang ginawa day and night, kundi ipalakol, isirain yung wall of Jericho. But they just obeyed. At ganun din daw po sa ating buhay. Ano man po yung pinagagawa ng Diyos sa atin ngayon, mga kapatid, sundin lang natin. Kung tinatawag po tayo ng Diyos na maglingkod, paano naman, Lord? Kailangan kong magtrabaho ng 2-3 trabaho. Kahit linggo, kailangan kong maghanap buhay para mapakain yung pamilya ko. Pero sabi ni Lord, magtapat ka lang sa akin, pagpapalain kita. Kahit ano pa po yung pinagagawa ng Diyos sa atin. Kung yung sa bulsa nyo po, yan na lang po yung natitira nyo na pera. At sabi ni Lord, ibigay mo para sa kaharian ko. Sabi ni Lord, test me in this. If I will not open the windows of heaven, the floodgates of heaven, and pour out all kinds of blessings. Minsan po napaka-unconventional. Kakaiba yung mga inuutos ng Panginoon. Amen po ba? And to be honest po, nung inaaral ko ito, ako po ito, marami pong karanasan sa aking buhay na hindi ko talaga maintindihan yung mga pinagagawa ng Diyos. Minsan sinasabi ko kay Lord, Lord, hiwaga pa rin sa isip ko kung bakit dito mo ako dinala. Hindi pa rin maunawaan ng aking maliit na kaisipan kung ano yung pinagagawa mo, kung bakit ganito, bakit ganyan. Pero isa pong pinatunayan sa akin ng Panginoon, wala pong sumunod sa Kanya na nabigo. Amen po ba? Sa lahat ng pagkakataon. Lagi ko po itong pinapatutuo, pero nung sinabi sa akin ni Lord, nung magbo-board exam ako na, Huwag kang mag-review ng weekends. Pero imagine nyo po, napaka-convenient yun sa akin. 2 araw lang ako magbabiyahe. Taft Avenue, Saturday, Sunday lang po. At marami pa akong time from Mondays to Fridays na mag-aral sa sarili ko. Pero sabi ni Lord, wag mong ipagpapalit. Napakabigat ng salita ng Panginoon, Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya sabi ko, Lord, sige, kahit araw-araw, bugbog na bugbog po talaga yung katawan ko. Biyahe, nakikipagsiksikan ako sa MRT noon. Di ko po ma-imagine kung anong buhay ko noon. Uuwi ako, may gawain pa sa hapon, may mga task po dito sa church. I cannot imagine. Pero sabi ni Lord, sumunod ka lang. And who could have imagined? Ibibigay ng Diyos ang kanyang pabor. Gagawin niyang top-notcher ang walang kaalam-alam, ang kapos na kapos. Kaya sabi ni Lord, may mensahe po si Lord sa umagang ito, mga kapatid. Ano man ang pinagagawa ng Diyos sa inyong buhay, sundin niyo lang po. Kung may inuutusan ang Diyos sa umagang ito na magpatawad, kahit nahihirapan ka, kahit nasusugatan ka, at yung tao na yun ay talagang nag-iwan ng malalim na sugat sa puso mo, sumunod ka lang po. Pag merong tinatawag dito ng Panginoon na maglingkod, dahil may higher calling si Lord, at meron kang malaking iiwan, na hindi mo maisip iwan, dahil pakiramdam mo maraming mawawala, sumunod ka lang. Dahil yung iiwan mo para sa Panginoon, hindi yan maikukumpara doon sa naging puso pag sinunod mo ang Panginoon. Amen po ba? God is just after obedience. Yun lang. Kaya nga po napakahalaga na day by day, inaaral natin ang salita ng Diyos. Dahil pag walang salita ng Diyos, magkakandawendang-wendang po ang buhay natin. Magkakagulo-gulo, hindi natin alam kung ano yung prinsipyo ng Diyos. Hindi natin alam. Kung hindi ko po alam that time na ang prinsipyo pala ng Diyos ay hindi naman pala sapat yung mag-aral lang ng mag-aral, pero yung unahin siya. I cannot imagine what life was waiting for me. Pero dahil alam ko ang prinsipyo ng Diyos, napakadali po na sumunod. Number 3, sabay-sabay po nating basahin. What did they do? They set their gaze on God and on the goal. Itinuon nila yung kanilang paningin doon sa Diyos. I was studying yung buhay ni Moses and their generation. Bakit hindi sila nakapasok sa promised land? Iwaga din po kasi sa akin yun eh. Ang galing naman ni Moses mag-lead ng people. God has given him the ability. Even he was a stutterer, yung nag-uutal-utal po, God gave him the ability. You know what? When God gives you a task, He gives you the ability. Ganun po yung ginawa niya kay Moses. Pero bakit di sila nakapasok sa promised land? Isa po ito sa na-miss nila eh. At isa din po ito sa ginawa ng Joshua generation. Itinuon nila ang kanilang paningin sa Diyos and on the goal. While the Israelites led by Moses wandered for 40 years,
Imagine, 11 days? 11 days lang dapat para makarating sa promised land. Nagpaikot-ikot-ikot-ikot ng 40 years. Because they were distracted by a lot of things and circumstances. Ang dami. Madami pong kwento ang henerasyon ni Moses. May nagrebelde, may lumihis, may nagrereklamo. Napakarami pong drama-rama sa henerasyon ni Moses. Why? They were distracted by a lot of things. Tinitignan ng kaliwa, tinitignan ng kanan, tinitignan ng meron, tinitignan ng wala. But the Joshua generation had their eyes fixed on God and on possessing the land. Doon ang kanilang pagtingin. Nung sabi ng Panginoon sa kanila, you will possess the land, doon lang ang kanilang tingin. And instead of complaining and disobeying, they seized every opportunity to win battles, defeat kings, and conquer lands. Kaya daw po ang Joshua generation, they were people of accomplishment. Napaka-productive nila. Hindi nila sinayang yung pagkakataon na ibinigay ng Panginoon sa kanila. How about us? Are we people of accomplishment? O katulad din po tayo ng henerasyon. Ako din po nakaka-relate kung minsan dito eh. Paikot-ikot kami ni Lord. Tayo kung minsan paikot-ikot tayo ni Lord. Andyan na yung pagpapala pero tayo paikot-ikot pa rin. We get so distracted by many things in life. Many problems, many storms. But these people, they set their gaze on God and on the goal and so they accomplish so many things. Tignan po natin in Joshua 23 verse 3 and 9. Verse 3, you yourselves have seen. Sinabi po nito ni Joshua sa mga Israelita. You yourselves have seen everything the Lord your God has done to all these nations for your sake. It was the Lord your God who fought for you. Ano po yung patunay that they've accomplished many things? Verse 9, the Lord has driven out before you great and powerful nations. People of accomplishment. They accomplished great and mighty things in life through God. To this day, no one has been able to withstand you. Gusto rin po ba natin yun? Gusto natin yun eh. Yung hindi tayo paikot-ikot sa disyerto, paulit-ulit sa kumunoy ng buhay, paulit-ulit na nahihirapan, nasasaktan. We want to accomplish something. We want to experience great things in life. Amen? We want to overcome many obstacles in life. Hindi yung obstacles yung nag-overcome sa atin. We want to experience and do great exploits. Amen! Gusto natin yun, pero kung minsan, nilalamon tayo ng mga problema. Nilalamon tayo ng discouragements. Pero ano yung ginawa ng mga Israelita? Pakinggan po natin ito. Nagalit po ang Panginoon nung nakapasok ang kasalanan sa kampo. Kung hinayaan po ng mga Israelita na yung defeat na yon ang magpatigil sa kanila, would they be able to enter the promised land? Hindi po. Nakatingin sila sa Diyos. Nakatingin sila dun sa goal nila. It's as if this Joshua generation is saying, ano man ang mangyari, papasok ako dun sa promised land. Ano man ang mangyari sa aking buhay, mararanasan ko yung buhay na masagana dun sa promised land. At sabi po dito, there is going to be a lot of distractions and discouragements that will try to pull us down and keep us from conquering our promised land. Hindi ka na nakakatulog, kakaisip sa maraming bagay. Pakiramdam mo, kabi-kabilaan ang mga laban na hindi mo pagtagumpayan. Mga bayarin, sakit at karamdaman, problema sa loob ng pamilya, kabi-kabilaan. There are so many things that will try to pull us down and keep us from conquering our promised land. But let us fix our eyes on the God who is never moved by any storms of life. Ito po ang lagi kong sinasabi pag nananalangin ako. Lord, you are never intimidated by the storms of life. Kahit yung pinakamalaki kong pinagdadaanan, hindi natatakot ang Diyos. Kahit yung mga pinakamalalaki mong pinagdadaanan po, pinakamahirap na pagsubok ng buhay mo, hindi takot ang Diyos dyan. Kahit yan na, sabi ng doktor, yan na yung pinakamalalang sakit at karamdaman. God isn't moved. Si Jesus nga po, tinulugan niya yung storm eh. Tayo po, kaya ba natin yun? God is never moved by our weaknesses and limitations. Lord, mahina lang po ako eh. Pero hindi apektado ang Diyos sa kahinaan mo. Hindi apektado ang Diyos sa limitasyon ng finances mo. Amen? O sa limitasyon ng yaman mo, ng resources mo, ng kagalingan mo. God isn't moved. God is never moved by the life's giants that scare us today. Ano po yung mga kinakatakot ng puso nyo ngayon? Maaring sa magulang, iniisip nila kung may magandang kinabukasan pa na naghihintay sa kanilang anak dahil sa mga nangyayari ngayon. Paano ba may provide ang mga pangangailangan ng anak? Sa napakahirap na buhay ngayon, nagtataasan ang mga bilihin pero ang sahod hindi pa rin po tumataas. Marami po ngayon yung nakakaranas ng matitinding sakit at karamdaman.
Meron po kaming pinag-pray one time, sa ilang buwan lang, tinaningan ng buhay. Ilang buwan lang po, napakalakas ng katawan. Walang sakit, nagpapa-annual check-up, tinaningan ng buhay. Nakakatakot po. Nakakatakot pong mabuhay kung minsan. Sa mga anak, may fear sila. Paano kung yung magulang nila magkasakit? Ang dami pong pwedeng pagmulan ng takot sa mundong ito. Paano na tayo? Pero ituon daw po natin ang ating paningin sa Diyos na kahit kailan ay hindi maaapektuhan ang ekonomiya ng mundong ito. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos na hindi natatakot sa pinakamalalang sakit at karamdaman na pwedeng pangalanan ng siyensya at ng mga doktor. Pwede daw po natin ituon ang ating paningin sa Diyos na kayang gapiin ang pinakamalalaking pagsubok sa ating mga buhay. Kaya sabihin niyo po sa katabi mo, ano mang pinagdadaanan mo ngayon. In Hebrews 12 verse 1 to 3, therefore, since we are surrounded by such a huge crowd of witnesses to the life of faith, let us strip off every weight that slows us down. Huhubarin mo lahat ng nagpapahirap, lahat ng nagpapabigat. Yan po ba ay doubt sa Panginoon? Hubarin daw po natin. Yan po ba ay mga hindi pagpapatawad? Weight daw yan eh. Bigat yan eh na nakakapagpabigat. Especially that sin that so easily trips us up. And let us run with endurance the race God has set before us. We do this by keeping our eyes on Jesus, the champion who initiates and perfects our faith. Hindi daw po natin itutuon ang ating paningin kung kani-kanino, sa pinakamayamang tao na inaasahan natin, sa boss natin. Saan niyo po itinutuon ang paningin niyo ngayon? Sa bank account niyo po ba na maraming laman? O sa resources niyo na napakarami? Hindi daw po doon. We keep our eyes on Jesus, the champion of all champions. We keep our eyes on Him who initiates and perfects our faith. Because of the joy awaiting Him, He endured the cross, tiniis ang hirap, disregarding its shame. Binaliwala lahat ng kahihiyan, pinahirapan, sinugatan, dinuraan, hari ng mga hari, pero ipinako sa krus. Now He is seated in the place of honor beside God's throne. Think of all the hostility He endured from sinful people. Ito daw po pala yung dapat natin gawin para manatili tayo sa napakahirap na journey na ito. Isipin natin lahat ng tiniis at na hirap ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Then you won't become weary and give up. Ito lang po yung hinihingi ng Panginoon sa atin. Ituon mo yung paningin mo kay Kristo. Ituon mo ang paningin mo sa Diyos, hindi sa mga pinagdadaanan mo ngayon. Pag tinuon po natin dyan, sa mga mahal natin sa buhay na may sakit, ayaw na po nating magtiwala sa Panginoon. Pag tinuon natin ang ating paningin sa mga pangangailangan natin ngayon, baka hindi na po tayo umattend. Pag tinuon natin ang ating paningin sa mga problema sa loob ng pamilya, pag-aaway-away, hindi na po tayo magpapatuloy. Baka tayo na mismo mumiling sa Panginoon, kunin mo na lang ako, Lord, sa hirap ng buhay. Pero sabi ni Lord, every time nahirapan tayo, isipin natin yung hirap na dinanas niya. Ito daw po yung magbibigay sa atin ng pag-asa. Dahil tiniis niya lahat, kinaya niya lahat. Siya na kinaya na ang lahat, siya na nasa sa atin, ang magbibigay din sa atin ng kakayanan para pagtagumpayin lahat ng laban sa buhay. Amen po ba? Si Kristo, na kahit kamatayan ay pinagtagumpayan, siya yung nasa sa atin. And sabi niya sa kanyang salita, greater is He that is in me than he that is in the world. And because Jesus is in us, Jesus is also for us. Jesus will fight for us. Jesus will win the battle for us. Amen? Jesus will provide for our needs. Jesus will heal all manner of sickness and disease. Jesus will bring us out of poverty at dalhin tayo sa buhay na masagana. Buhay na wala tayong kakailanganin dahil lahat ay po-provide ng Diyos. We don't have to worry about what we will eat. We do not have to worry about our shelter. Everything will be provided. But what is God asking? Fix your eyes on Jesus, the author and the finisher of your faith. And I want to end with this. No one can stop us from conquering our promised land if we truly sanctify ourselves. Yung totoo po, hindi yung pag-Sunday lang. Ang dali lang kasing awitin eh. A pure heart, that's what I long for. Ang daling awitin nun. Pero kamusta po ang buhay natin araw-araw? Does it please the Lord? If we truly sanctify, if we truly submit to God's will and ways, yung kaya na nating isuko yung mga paraan natin. Kasi baka marami po sa atin ngayon yung may sarili pa ring paraan sa buhay.
Ito yung formula ko para makaahon kami sa kahirapan. Ito yung gagawin ko para gumaling. Ito yung gagawin ko para umayos yung buhay ng mga anak ko. Let us submit to God's will and ways. And let us truly set our gaze on God and on the goal. We have this one goal, to enter the promised land. To live the life that God has intended for us. Mga kapatid, ito po yung magandang balita. The land is already within our reach. Nung namatay si Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, nahati ang tabing at sabi niya, tapos na. Natapos ko na yung laban. Ayan na yung regalo kong buhay, oh. Buhay na masagana, buhay na walang hanggan, inireregalo ko na. Tatanggapin nyo na lang. Pero tayo kung minsan di natin tinatanggap, meron tayong ibang definisyon ng buhay na gusto natin. Ibang klase ng abundant life. Pero sabi ni Lord, ibinigay ko na. Tiniis ko lahat. Ang hirap sa krus ng Kalbaryo. Lahat ng sakit at karamdaman, ipinako dun sa krus ng Kalbaryo. Cancer, tumor, tuberculosis, pneumonia, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Mga sakit sa loob ng pamilya. Galit, buot, ipinako na ni Jesus. Ipinako na kasama ni Jesus. The land is already within our reach. Andyan na po mga kapatid. The land is already ours. Nasa sa atin na daw po yun eh. Kailangan na lang natin tanggapin. Huwag natin tanggapin yung buhay na mahirap. Amen? Hindi natin tatanggapin anumang sakit at karamdaman sa ating katawan at sa pamilya natin. Amen? Hindi natin tatanggapin yung kaguluhan sa loob ng pamilya. Amen? Nasa sa atin ang promised land. Ibinigay na ng Panginoon. Kailangan na lang daw po nating sundin yung pinagagawa niya. Itong mga inutos niya. Sino po dito yung gusto ng buhay na masagana? Sino po dito yung gusto ng buhay na iniregalo talaga ng Panginoon sa kanila? Yeah. Yung magandang buhay na inihanda ng Diyos para sa kanila? Yeah. Lahat po tayo ay sumunod.